mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, makipagtotoo ang tao nang makita ang Diyos niya. Inyong pakinggan ang unang pambungad ko kung akma sa babasahin ko. Ayon kay Juan, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi mo? Subalit, ang wika ko, ikaw ay Samaritano at inaalihan ng demonyo. Yan ang tao, ang nagpapakatotoo ang sinasabihang inaalihan ng demonyo. Subalit siyang masama ang bibig at masama ang pag-iisip, siya ang hindi makaunawa sa mabuting pag-iisip. Sino kaya ang demonyo? Ang hindi makasunod sa kalooban ng Ama o ang tumutupad sa kagustuhan niya? Sa makatwid, hindi kayang tanggapin ng taong siya'y demonyo. Subalit ang totoo, kung masama ang ginagawa mo, alipin ka ng demonyo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sakit tinuturan, kaya't masasaktan ng di makatotohanan. Subalit ang pawang nakabukas sa pangunawa niya'y isipan mula sa Ama ang kanyang tinanggap, mawawawa niyang ganap ang ibig ko sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi ako'y naalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinararangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahanap ng aking kapurihan. May naghahanap nito sa akin para maramdaman ko. At siyang hahatol, tandaan ninyo. Ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang mamumuhay ayon sa iyong aral. Ang tinutukoy ng Kristo ay ang buhay na walang hanggan, na dapat kamti ng mga taong magbabalik loob at magsisisi sa mga kasalanan, upang mawawa ng kalooban ng Ama na siya'y pawang kabutihan ng taglay, na kung tunay na anak ka, tutularan mo ang kanyang kabutihan. Bakit hindi matularan? Sa makatwid, hindi ka tunay na anak. Sapagkat ika'y ginusto niyang mabuhay, ngunit kinalimutan mo siya at ginusto mo'y iba. Ayon ang naging pagkakaiba. Ang naiba ka sa kanya, sapagkat siya'y mabuti, ika'y masamang tao. Mga mahal, kailan maabot ng taong may kasalanan siya? Kung naroon sa dilim ang pag-iisip niya, kung naroon sa pagdaramdam ang puso niya, kung naroon sa pagigingit ang kanyang damdamin, kailan may walang makakaunawa sa mabuti pawa. Kaya't kailangang mamatay ang damdamin mong hindi mabuti upang mabuhay ang kalooban ng Ama sa iyo at maramdaman mo kung paano ang kapwa mo ay nagmamalasakit na totoo. Kung walang magmamalasakit, sino ang tutupad? Kung walang tutupad, sino ang aaralan? Kung walang mangangaral, sino ang nagbaba? At sino ang bababa para magkaroon ng pangaral? Mga mahal, magnilay kayo. Ang taong pinasasakitan ng tao, kapwa-tao, ay taong tulad nila. Hinahanapan ng mabuti, ngunit ang kanilang gaway hindi mabuti. Anong magagawa ng isang taong nagpapakatotoo kung marami kayo? Ngunit kung ilan ang tutotoo, ilan nga ang totoong atatawag tabi ng bulol? Ilan ang totoong matatawag ng Ama? Mga mahal, masarap magpakatotoo. Upang maging malinis ang puso't isipan, ang Ama'y totoo niyong tanggapin sa puso niyo. Ngunit kung pagpapaimbabaw ang pagkilala at pagtanggap, di mamamatay ang inyong damdamin na sa tuwin ay nahihirapan. Sapagkat ito'y hindi kanya, kundi ito'y sa inyo lamang.
Ngunit kung siya'y tatanggapin at kikilalanin, palalayain ang sinuman. Walang pinatatamaan, subalit ito'y kalit. At dahil itong totoo, itong akma ngayong araw ay ko, at itong oras na ito'y kapara sa inyo, kung tatanggap kayo, magliliwanag kayo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Anong pinaghihirap ng kalooban ng mga lingkod? Kung kayo'y may pinagdaraanan, ang mga lingkod ay may pinagdaanan at may pinagdaraanan, ngunit walang nababatid ang sinuman. Binubuliglig ba kayo at pinahihirapan ng mga lingkod na nagpapakatotoo? Kung may paghihirap na dinaranas ito, tulad ng isang Kristo, pinahirapan ba ang kapwa-tao at sinabing, tulungan mo nga ako? Wala. Kundi kinaya at nakipagtotoo sa Ama at ang Ama ang dumamay at sumaklolo. Sa makatwid, mga mahal ko, pinatotohanan lamang na anak siya ng Ama. Kayo, patotohanan yung anak din kayo, upang siyang sumaklolo sa inyo at gawin niyang dapat ang marapat sa buhay niyo, at hindi ang kapwa niyo ang siyang pahihirapan ng loob para kayo ay tugunin, sagutin, kilalanin ang Ama sa Kanya. Kayong magpakilala sa Ama at kikilalanin niya kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay gayon din ng mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, yay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. At siya nang hindi mawawaan ng tao. Ang Espiritong nangungusap ng totoo ay kilalang-kilalang pinagmulan. At kung ano ang nakita sa kanyang nakitang Ama na pinagmulan bilang banal, siyang hinahayag sa sanlibutan. Subalit ang hindi totoo at pawang mapagpaimbabaw na tao ay hindi maganap na tanggapin ang lahat, sapagkat di mawawaan ng mabuti pawa. Ang damdamin ay walang puwang, ang Amang dakila. Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Ang mga tapat at totoo, ayaw nang mawalay pa sa Kanya. Ayaw nang mamatay ng may sala. Subalit ang hindi pa totoo, takot na takot sa kasalanan. Sabi niya, ngunit patuloy na ginagawa. Ayaw na ayaw magkasakit, ayaw mamatay. Bakit? Sino bang nagbibigay buhay? Katakutan mo man ba ang kamatayan kung takda mo na'y matatakot ka pa ba? At pipigilin pa ba ng kapwa mo? Walang makapipigil sa kamatayan ng kahit sa sino. Subalit ang Ama, kung di mo patakda, ano man ang sakit mo, may pamamaraan pa rin siya. Kaya nga, ang kumikilala sa Kanya, sumusunod sa aral niya, tinutupad ang salita niya, nagbubulay-bulay siya. At kung nasusunod ang aral niya at salita niya, itinanggap niya, batid niya ang salitang ito. Umasa ka sa akin, anak ko, ako ang kalasag mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tamang may nangasiwa, ngunit may higit na mga ngasiwa. Tamang may pinamuno, ngunit may higit na puno. Tamang nakabubuhay at ang tao'y instrumento, pamamaraan ng tao. Subalit masigit na may bubuhay at magpapagaling kanino man.
Kaya't ang marapat hanapin at tuparin ng aral, yaong nagbibigay buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi ako nagagalit, ni hindi ako nagdaramdam. Ngunit marapat kong ipagsumigaw ang sa aking mga aral. Marapat kong ipabatid sa mga gising sa katotohanan at mamulat pang tuwiran, maramdaman aking alay. Hindi ko ito pinamimilit kanino mang nilalang, sapagkat batid kong wala pang puwang sa inyo ang Ama, kayong mga hindi paganap na nabuksan o tao. Subalit itong panawagan ko't pagsusumigaw ko sa mga taong tatanggap at kikilalang ganap upang mapag-isa ang aming kagustuhan at matupad ang kalooban ng Amang Saki pinagmulan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang punching walang masasambit na ganito. Ganang pagkatao'y di mailuluwal ito. Kung ganang kilala nyo ngang tinatawagan nyo, natantot na batid nyo kung saan nagmula ang wika ko. Sapagkat ang salita nyo'y kaiba sa salita ng bumababa at sa inyo'y nangungusap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pawang katotohanan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako mahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol. Sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ang aking Ama na nagsugo sa akin. Pawang katotohanan, lalong nalito na ang mga walang pangunawa, lalong nagulumihanan na ang hindi totoo, sapagkat sino nga ang tatanggap sa ganitong pangungusap? Ngunit kung nararamdaman nila ang kabutihan ng Ama, di sana'y walang puwang ang galit sa puso ng bawat isa, kundi alamin ang pawang katotohanan at susuriin ng totoo upang mabaot at maabot ang marapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang Amang nagsugo sa akin. Kaya't siyang tinanong nila, nasaan ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala nyo rin. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humalili sa kanya o humuli, sapagkat hindi pa niya oras. Sa makatwid, mga mahal ko, ano man ang gawin ng tao kundi patakda, ay wala pang magaganap. Sapagkat ang Ama maglilis siya ng marapat upang tuparin muna ang dapat tupdin bago maganap ang kanyang kalooban. Kaya't kung tunay kayong kumikilala sa Ama, batid nyo ang lahat ay ililis siya kayo kung tunay na hindi pa oras ng kamatayan nyo, at gagawin niyang marapat na mabuhay kayo kung tunay na kalooban niya'y nagahari sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Aral ay pakinggan mo, suriin mo sa isip mo,
Kapag ito'y napagtanto mo na nagmula sa ama mo, pakinggan mo na siya, huwag maging sutil na tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, na ama ng sanlibutang ito, na tuwirang pagkatao ay binaba mo lang sa mundo. Yamang ganap ngang espiritong mula sa iyo, ang naghayag ng ukol sa kalooban mo, ang sa iyo'y naghahanap at tuwirang tumatanggap, maramdaman nilang katotohanan kong mula sa iyong kalooban. Sa gayon, ang pinag-isa ng iyong espiritu ay magkakaunawaan, yamang isa kang pinagmulan na dakilang lumalang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Minsan lamang ako daraan sa buhay mo nilalang. Kaya't kung nais mo magliwanag ang buhay mo, namnamin mo mga aral na ito. Ikaw ay tuwirang mahal ko, kayong lahat ay mahalaga. Kayo'y tuwirang may wakas ang buhay at may simula na patuto ako. Ang buhay na namatay, maari ring mabuhay muli. Yaon ang katawan ninyong lilisan sa lupa, subalit ang inyong kaluluwa at espiritu, na kung ama ang taglay ay mabubuhay ito. Halina, halina, halina mga mahal. Anong silbi ng mga nakamtan sa buhay, kung ang sasapiting wakas ay kapahamakan, walang lahat naging kabuluhan iyan. Halina, halina, halina mga mahal, magtanto't magnilay kayo ng tuwiran. Sino ang kapwa niyong sa inyo'y magbabata, kung walang batid kayo kundi ang para sa inyo? Paano nyo natanto't nadamang nagmamahal kayo, kung ganang pagkataong pinahahalagahan nyo? Tularan nyong magpahalaga kayo sa kapwa nyo, nang mapakilala nyong totoo kayo sama ko. Halina, halina, halina mga mahal ko, magnilay, magbulay kayo ng totoo. Tantuin nyo ang mga pangungusap ko, mga aral na binahagi ko sa inyo. Sino ang may buhay na may kaloob sa inyo? Sino ang may takda ng kamatayan nyo? Sino ang magpapabagong ganap sa inyo? At sino ang tatanglaw sa dilim na isipan nyo? Kung tatanggapin nyong wagas at tapat, ang ama na sa inyo ay bumuhay na ganap. Mawawawaan, maunawaan nyo ang layon ko dito sa mundo. Halina, halina, halina kayo. Patotohanan nyong kilala nyo nga ako, bilang tinatawagan nyo tao, Jesucristo na di nasilayan ninyo. Subalit ang umangkop at naglalahad sa inyo, kilala't nasilayan mula sa pagkabata nyo. Ang sinuma sa inyong lumuwas sa ina nyo, sa sinapupunan pa lamang ay nasilayan na kayo. Halina, halina, halina kayo. Magtanto, magnilay sa mga wika ko, magbulay, magtanto nga kayo, tao.
nang maramdaman nyo ang katapatan ko. Halina, halina, halina kayo. Ano ang silbi ng kalusugan nyo? Kung mahina at patay ang kaluluwa ninyo, paano mabubuhay, lalakas kayo? Halina, halina, halina kayo. Halina, halina, minamahal ko. Ang wika ng bulol at nauumal na tao, di mabigkas ang mabuting pangungusap ko. Halina, halina, halina kayo. Halina, halina, o mga mahal ko. Maramdaman nyo ang pag-ibig kong wagas at totoong alay ko. Nahandog mula sa ama ko upang matanto nyo Espiritu sa inyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Kayong matatalino, sulong magdilay kayo. Kung ganang kuntsing ang pagbibigkas at nangusap sa inyo, paano niya ito natanda ang pinag-aralan niya? At kung pinag-aralan niya, sinong nagbigay sa kanya? At kung may magbibigay na tao, kagaling naman ito. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ang aral ay aral, ang batas ay batas. Ngunit ang amang bumuhay sa inyo, walang kawangis kahit na sino. Sa gawang mabutit kabanalan ito, kaya't ang Espiritu niyang inaangkop sa inyo upang matularan niyo ang kabutihan at kagalakan ng puso ninyo'y kamtin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo ang marapat sa kanila. Tigibin mo pa ng galak, ang sayo ay tapat. At ang sayo'y naghahanap, masumpungan kang tuwiran. Ang ganap ng nabuksan, patuloy pang magliwanag. At ang sarado kay sipan, Ama ko, ikaw nang bahala. Pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung nakilala mo na ang Ama sa tuwina, ang pangungusap niyang hinahango sa banal na aklat sa pamamagitan ng mga apostol na naglahad, na hinaluan lamang. Noong unang panahon, ang pinagsusulatan ay hindi ganito. Binabalumbon, tawag na binabalumbon, at hinuhugot lang. Pinili lang ang mga naitala dito. Hindi lahat ng naganap at sinabi ng Kristo ay nakatala sa banal na libro na Biblia ang tawag ng tao. Sa makatwid, nandito ang maliwanag na patotoo. Kung kilala mo ang Ama, mananalig ka sa Kanya. Kung nananalig ka sa Kanya, magtitiwala ka. Kung magtitiwala ka, mabubuo pag-asa. Kung nabuo ang pag-asa, nabuhay ang ligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nang panahon ng Kristo, katulad ng mga naghahayag na ito, si Mateo, si Lucas, si Marcos, si Juan, si Santiago, inulatan lang, tinuruan. At nang tinuruan na, nang marupok pa sila at mahina dahil wala pa yung Espiritu at kasama pa nila yung pagkataong nasa Kanya pang Espiritu na binahaginan lamang sila, maliwanag niyang sinabi, sa ngayon, hindi pa ninyo ganang maunawaan ang aking sinasabi sa inyo. Subalit, ako'y lilisan at paroroon upang ipaghanda ko kayo ng silid na inyong tatahanan. At pagbabalik ng aking Espiritu, siyang maghahayag sa inyo ng katotohanan
upang maunawaan nyo ang kalahat-lahatan. Kaya nang kapiling pa ang Jesucristong tinatawag nilang guro, mga marurupok pakduwag. Subalit, nang muling nabuhay at bumalik, at binahagi na sa kanilang tunay na espiritu, nagsitapang na. Kaya kung tunay kayo, na tumanggap na sa tinanggap ninyo, na tinanggap ni Apo Kunching, aba, katulad niya rin kayong lalaban. At hindi kayo magiging duwag. At hindi rin kayo pasaway. Lalong hindi rin kayo magpapahirap sa Kanya. Tama baga? Sapagkat kaisa niya kayo sa paglulunsad ng pagpapatibay sa kapwa nyo. At kayo ang isang halimbawa na kapag nakita kayo ng inyong kapwa, ang nakitang alagad na totoo ay tutularan ng tagasunod nila. Paano mo maakay ang kapwa mo kung isa ka ring lampa? Paano mo tatanglawan ang kapwa mo kung nadirimlan ka? Hindi ka dapat alagad. Alagaw ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Matuli namang sinasabi at maliwanag na pinapahayag sa inyo, hindi ko pang hihinayangan ang hindi totoo. Sapagkat marami pang daratal. Kaya't yung umaayaw ay malayang lumisan. At yung gumugusto'y malayang manahan. Tama baga mga anak na minamahal? Kaya't sa dakong ito'y wala pang sinambit man lamang, "Hoy, halika dito, dumito ka." Kundi ang tuwin ay sinasabi sa inyo, magpakatotoo kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung may sarili kayong damdamin na pinagdaramdam at pinagtatampuhan, paano sisibol ang liwanag sa inyong isipan? At paano mababago ang damdamin yung iyan? Sa makatwid, wala kang pangunawa. Kaya hindi mo maabot. Welcome! Alam ko, susurpresahin mo, kaya hindi ka nagsabi. Kaya, eto siya, dapat siyang tularan. Kahit malayo siya, matibay siya. Yung malapit, marupok. Buhay ba ang Ama? Siya nga bilang tagasunod na hinirang na rin siya. Papaliwanag lang siya sa inyo. Ilang buwan siyang inuubo. Subalit, hindi niya binuliglig si Apo Kunching. Kundi ang sabi niya, ay basta po, nananalig ako sa Ama. Makausap lang kita, magaling na ako. Buhay ba ang Ama? Kahiya-hiya sa mga lingkod kung naririto na'y marupok. Sapagkat siya mismo'y matibay. Kaya naman maliwanag ang katotohanan, walang malayo na din malalapit at walang malapit na hindi malalayo. Hindi maaaring magkabula, magaganap ang salita. Kaya may taong marupok, may taong matatag. May taong umaasa sa kapwa, may taong umaasa sa Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino naman ang kinalulugdan ng Ama? Hindi bagat yung nagpapakatotoo sa Kanya? Sino naman ang kinasisihan niya? Hindi ba't yung mga anak na tapat sa Kanya? Gusto nyo bang malugod at magsiyahan siya sa inyo? Gawin nyo ang karapat-dapat. Huwag lamang kayo sa kapwa nyo umasa, kundi sa Kanya mismo manalig kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga pinapaliwanag dito sa harapan nyo kung paano magtiwala at manalig at kung paano magtibay na magtiwala. Kaya't kung may pandinig kayo, nakaririnig kayo. Ngunit kung bingi kayo, wala nga kayong narinig. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kung si Apo Kunching nyo'y may pinagdaraanan, sinasabi pa ba sa inyo? Sinasabi bang, "Hoy, alagad ko, kung alam mo lang, magdamag akong hindi tulog. Hoy, alagad ko, may masakit ako." Hindi kailanman sinabi ito. Subalit, bakit kayo? Wika ng Ama. Pag sinabi sa inyo, gawin nyo'y ganito, 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 ganito,
Totoo nga bang ginagawa ninyo? O kung minsan ay sa pag-aalinlangan nyo kung ano-anong hinahanap ninyo, dinadaya ang Espiritu. Bakit di magpakatotoo? Ang wika nga, murahin mo na ang Kristong pangalan. Linlangin mo na ang Heso Kristo, wag lang ang Diyos na Espiritu, sapagkat hindi nakikipagloko. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Naway mawawa ninyo ang aking tinuran, yamang kayo'y anak ng amang naturingan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Magmahalan, magkaunawaan sa pag-iisang Diyos na mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Di nga ba't kahanga-hanga siya? Pagod siyang naglakbay, ilang oras ang biyahe niya mula Amerika. Pagdating niya, tumungo na ng dambana. Ngunit ang iba, pasensya na po, may jet lag pa ako. Hindi pa po ako makakatungo ng dambana. Mapalad ka na hindi ka pa nakasuot ng uniforme. Subalit, ang hinahanap mo yung dako mong natutunan at nakilala ang aral. Sumaiyo ang kapayapaan. Sinong lilinlangin ng tao? Kapwa-tao niya'y malilinlang. Subalit ang inyong pinagmulan ay hindi kailanman. Mapangatwiran ka't mapagdahilan, marami kang dahilan sa buhay mo. Bakit di mo makita ang dahilan ng ama mo? Bakit ka hinirang? Kung kinilala mo na ang ama mo sa iyong pagkahirang, dapat unahin mo siya sa ano paman. At doon mararamdaman mo kung sino siya sa iyo. At tutupad siya sa iyo dahil tapat ka sa kanya. Buhay ba ang ama? Ngunit sinong makakaunawa nito? Yung totoo. At ang hindi totoo, magagalit, magdaramdam, magpupuyos ang kalooban. Sino nahirapan? Hindi ako, kundi kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Tigibin nyo ng pangunawa ang puso nyong bato, nang sa gayoy maramdaman nyo ang lambot ng handog ko. Matibay na pag-ibig siyang kaloob ko sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Si Kunching sa dami niyang gampanin, hindi na kayo kayang apuhapin lahat. Ngunit kung tunay kayo sa Kanya at amay kinilalang tinanggap, tutulong kayo sa hirap, hindi kayo magpapahirap. Sumainyo ang kapayapaan, magpakailanman. Doon magiging tapat kang alagad, lingkod na tinawag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wala kayong kabatiran kapag ako'y nakikipagtipan kay Constancia. Nakikipagniig upang iulat ko ang bawat isa. Ngunit kayo, sino kayo para hatulan siya? Na di nyo nakikita ang ginagampanan niya. Kaya't kung paano nyo siya hinahatulan, hindi siyang hinatulan nyo, kundi akong humatol sa bawat isa. Sapagkat ako mismo ang dapat humatol sa Kanya. Sapagkat siya ang tumutupad, hindi kayo. Kaya't kung may mali siya, ako ang nakakakita. Kung nagkakamali siya, ako ang nakasilay sa Kanya. At kung mali na ang bibig niya, hindi ko nagagamitin siya. At siya ang bawat patutuo ko sa inyo. Kung masama ang bibig niya, na may lumuwal kahit isa, hindi ko nadadatalan ng banal kong aral. Kaya't siyaon ang hanapin ninyo. Kung hindi na siya nangungusap sa harapang ito, ako'y wala na sa Kanya, hindi man daraya ang aking espiritu. Ngunit ang tao'y nandadaya. Ang taong masama makapagsasalita ng mabuti, ngunit hindi nagagawa. Subalit ako'y nangungusap ng mabuti, may kalakip na gawa. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Hatulan nyo man si Kunching, bakit tinutularan ako? Ako mismong nakabatid kung nangusap ay ako. Kaya't wala pa rin kayong karapatang humusga kahit kanino, sapagkat di nyo batid ang buhay nyo. O mga mahal ko, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Sino ngang magbabatang kapwa nyo tao kung katulad ng pag-uugali ninyo? Wala kahit isa. Kung maramdamin ang inyong maglilingkod, tutugot at tatalikdan din kayo tulad nyong tumatalikod. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yan ang pawang katotohanan. Kung tapat nga kayo sa Ama at siyang nasumpungan nyo, di nyo siya iiwanan sa paglilingkod at pagbabata, sapagkat siya mismo ang nagpakilala sa inyo. Kaya't kung nagkukulang man ang pigiging pagpukuno at erahayakana, neheleyenene kamano, at sakaramaheyenene, no korahalayahanehena, no kayamenehena. Wala pa rin kayong karapatan na sambitin nyo ang kulang. Pawang katotohanan ang tinuturan ko, mga minamahal ko, sapagkat kayo'y tao may kapagalan. May kapagalan. May kapagalan kung tunay kayo sa Ama, nadarama niyong napapagal na katawan ng kapwa niyo. Sumay niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kay luwat niyong hindi nagtutungo ng dambana, pagkatapos pagdatal niyo'y gusto'y lingapin pagdaka. Sino kayo? Paano niyong naramdaman at nakilala ang tinatawagan niyo? Di ba't dapat sa puso niyo nunukal ito? At mararamdaman niyong tapat, totoo kayo? Yan ang patotoo na nakakilala kayo. Sumay niyong kapayapaan, mga mahal ko. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kung nagmamahal kayo sa inyong sarili, kalimutan niyong pagmamahal niyong ito. Kung ang Ama ang nagmamahal sa inyo, masigit na magagawa niya ay hindi niyo magagawa. Kaya't kung siyang tutupad at gaganap sa buhay niyo, anong hirap na tatamuhin niyo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Anak, tandaan mo, habang ang bato ay umaandar pa, may karapatan pang mabuhay siya. Subalit, kahit may malakas na bato at may diferensya, sadyang may mararamdamang kaiba sa katawan ng tao. Ngunit at pasubalit, kung mabubuhay pa, hindi gamot ni anuman ang pampabuhay, kundi Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat kung gayon ang gamot ang nakapagpapagaling, wala nang namatay. Sentido komunyo'y gamitin. Ba't kayo nagpaparatang? Ba't kayo humuhusga? Sino bang nabuhay sa gamot? Wala ni isa. Ang tao'y nabuhay dahil sa Ama. Mahal na mahal ko kayo, kahit saan ipaglalaban ko ito, sapagkat ito ang totoo. Ngunit nang dahil sa pag-ibig ng Ama sa inyo, maraming instrumentong ginamit siya para kilalanin niyo at makilala niyo siya. Ngunit kinikilala niyo baga? Oh, mga mahal ko, kung kinikilala niyo siya, dapat batid niyong nahihirapan siya sa inyo kung kayo'y masamang tao. Subalit bakit ginagawa niyo ang masama para sa kanya? Kaya damhin niyo siya, patototohanan niyang mahal na mahal niyo kayo. Mahal na mahal niya kayo at mahal niyo siya kung nagkakaisa kayo sa totoo. Hindi ako nagagalit, ngunit marapat na magbigkas at may tuwid ang marapat. Ang may pandinig ay nakarinig, ang nagdamdam ay hindi sa Ama, sapagkat kung anak ka niya, batid mong salita niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat ang tunay na magulang ay nagtutuwid, at ang nagtutuwid ay magulang, sapagkat ayaw niyang mapariwara ang kanyang mga anak, kaya't itatama niya sa kanilang kamalian. At ang tama ay hindi nasasambitin, sapagkat batid niya nang nasa tama.
Ngunit ang mali, dapat may tuwid. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sulong ngayon, hatulan niyo si Kunching. At ako naman, ang may alam, kabatiran sa paghatol kanino man. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ginugunita niyong pasakit na dinanas, ngunit patuloy niyong pinagdurugo ang aking puso. Sa tuwing kayo'y nagkakasalang masama sa isipan, damdamin niyo'y nagpupuyos ng pagdaramdam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sadyang magaganap, tandaan niyo ito. Sadyang magaganap. Mapalad ang nakikipagtotoo at tuwirang tumalima sa kalooban ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Ang sa Ama'y tulong na magliko, magtipo ng kanyang mga anak. Subalit ang hindi kanya nagwawasak. Kaya't patotohanan ninyong kayo'y kanyang anak. Kayo'y nakikipagtotoong maglikom ng mabuti. At hindi kayo ang isang tagawasak ng nagpapakatotoo. Tandaan ninyo, ang mga anak ng Ama'y tumutulong sa Kanya sapagkat karamay niya sa kabanal at katotohanan niya. Subalit ang hindi niya mga anak nangangalat ng pagwasak sa makatwid. Kung tunay kang anak, makiisa ka sa paglilikom ng kanyang matwid. Mahal na mahal ko kayo. Hindi kayo maaring maglingkod na may puot sa galit na puso nyo. Pakatandaan ninyo, hindi kayo maaring lingkod na may daladala sa puso nyo. Sapagkat ang lingkod na may dalahin dito, hindi niya matutupad ang kalooban ng Ama. Kaya't kailangan bilang naglilingkod isa man sa inyo, wala kayong tinitira kahit isang tinik. Sapagkat ang Ama ang bumubunot. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal,
Iba't ibang gampanin ang pinatutupad ng Ama. Iba't ibang gampanin ang ginagawa ng tao. Subalit sa isang gampanin kung isang espiritu ang totoo sa tao, walang gagawa ng masama sa kapwa niya. Yan ang patotoo. Kung espiritu ng Amang sumasayo, tagalikom ka niya, tagatipon ka niya, hindi ka tagawasak. Tagapagpahayag ka niya, tagapagpahayag ka niya, kaya tagalikom ka ng kanyang mga anak. Kung hindi ka anak niya, tagapagpawasak ka ng buong kapatid mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya patotohanan na mahal mo ang Ama. Pag-iisip ng mabuti sa taong nadidimlan? Sinong makakaroon ng damdaming mabuti kung masama kalooban? Tao, huwag mandaraya kayo sapagkat di nyo ako madadaya. Kung mandaraya kayo, ibahin nyo ako. Kayo'y manloloko, ako'y totoo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, tulad din ng isang Jesucristong nangusap na di mawawaan ng tao. Gayon din ngayon, panahon ng Espiritu, di maunawaan si Konstansya ng di totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, kaya't pararatangan din siya na tulad ko. Tinutularan ng Ama, humigit pa ba sa Ama? At siya naman mismo itutularan ba niya si Kristo? Sinong tutulad tao? Walang makapagpapasa ng krus isa man sa inyo. Walang may papako ang kamay at pa sa krus kailan paman. Subalit ang Espiritu, kayang wangisan ng salita ko kahit sino pang nais ko. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, may tatlo ako. Buhay nga po ba ang Diyos? Magaling po ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Ay, bay, kung magaling siya at mabuti siya, manalig po tayo sa Kanya. Ano? Tama at tumpak ang Kanyang mga gawa at salita, kaya sa Kanya lamang po tayo magtiwala. Tama po ba? Dahil kung ako man din bilang tao, hindi magtitiwala sa Kanya, sa mga pinagdaraanan ay titigil na ako. Ano po? Ngunit nang dahil may takot ako, at natatakot talaga ako kung pahihigit ko yung sarili ko kaysa sa Kanya. Siya bubuhay sa akin, baka pag tumalikod ako, anong tinalikuran ko? Pinili ko. Kaya dapat po pag ninilayan nyo yan. Ano? Sige, halimbawa po, hindi naman ang Diyos ang tinalikuran ko, siya po kunching Aba, kahit kailan po, hindi niyo ako mapagmamalaki ang tinalikuran niyo ako. Dahil ako po'y walang iniisip ni anuman sa inyo. Basta ako'y naglilingkod lang dito araw-araw, pagkatapos kung maglingkod ay wala na ako iniisip sa inyo.